Sa puso ng abalang lungsod ng Maynila, kung saan ang teknolohiya ay bahagi ng buhay ng milyong-milyong tao, may isang banta ang nag-aabang sa mga walang kamalay-malay na mamamayan. Ito ang kwento ni Neronda, Tan, isang negosyante ng buhay ay nagbago dahil lamang sa isang tawag sa telepono. Noong ika-22 ng Oktubre, taong 2021, nakatanggap si Neronda Tan ng tawag mula sa isang nagsasabing taga-DHL. Ipinapaalam sa kanya ang isang delivery. Hindi niya alam ang tawag na ito ang magiging simula ng isang pangungot. Nung sinagot ko kasi yung tawag nun, may sumagot naman. Sabi niya taga-DHL daw siya. Tapos, hinihingi niya yung delivery details ko ba yun? Oo, sabi niya, delivery details ko yung hinihingi niya. Tapos, nag-uusap naman na kami. Then, maya-maya, nawala ng signal tong cellphone ko. Pakiramdam ni Neronda na may mali, kaya't naghintay siya, umasa na babalik ang signal. Ngunit, hindi na ito bumalik. Kinabukasan, natuklasan ni Neronda na naputol ang kanyang buong signal. Nang siya ay nakipag-ugnayan sa kanyang bangko, nalaman niya ang kanyang credit card ay nagamit sa 40 na hindi otorisadong transaksyon na umabot sa 1.74 million. Lahat ito ay nakuha sa loob lamang ng wala pang 2 oras. Ang transaksyon nito ay nangyari mga 12:59 AM hanggang 2:44 AM. Lahat ng ito ay online purchases. Mabilis na na-max out ang kanyang credit limit. Tila na nanlumo si Neronda nang malaman niya na siya ay nabiktima ng isang ganitong modus operandi.
Saan ng isa sa cybersecurity expert ng telecommunication mayroong nagbangga ng pagkakakilanlalihan. Ito ay sa pamamagitan ng pagputol ng signal ng cellphone. Kasabay nito ang paggamit ng mga fake IDs para sa mga verifications. Ang gawain ito ng identity theft ay nagpapakita ng mga dalubhasang pamamaraan ng mga threat actors para i-exploit ang mga vulnerabilities. Bali ano, no? Nagpakita yung imposter ng voter's ID tapos SIM card na may lamang personal information. Bali, pero iba yung ano iba yung nasa may picture. Ito siguro yung nag-access para makontrol niya yung signal ng phone ni Tan. Ito yung mga mahalagang information katulad ng ano, no, na mga transaction sa bank katulad ng OTP sa bangko. Kaya siguro siya na-hack or na-access yung kanyang bank account. Sa pagkontrol sa signal ng cellphone, maaaring na-intercept ng threat actor ang mga mahalagang personal na impormasyon nila, kagaya ng one-time password o OTP. Kaya na-access at na-authorize ang transaction. Kasunlitan ay hindi nag-iisa. Maging ang mga kilalang tao tulad ni Senator Sherwin Gatchalian ay nabiktima rin ng mga ganitong pangahap ng hindi otorisadong transaksyon. Noong Enero taong 2021, nakakanyang credit card na nagresulta sa higit 1 milyong halaga ng mga panlilang ng mga charge. So nakakagulat na balita na makikita mo na lang may food deliveries ka na dadating sa'yo. Tapos hindi mo naman pala in-order. Umabot pa talaga sa 1 milyon na value ng food deliveries. So this incident, siguro it really needs an urgent action for stronger cybersecurity measures. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, o BAP, noong taong 2021 ay tinatayang higit sa 1 bilyon ang nawala sa ganitong mga cybercrime. Bilang tugon sa pagtaas ng cybercrime sa Pilipinas, pinalalakas ng Bankers Association of the Philippines, o BAP, ang kanilang pagsisikap na labanan ng mga ganitong insidente. Ang aming anti-hacking campaign ay naglalayong bigyan ng publiko ng sapat na impormasyon ukol sa cybersecurity at itaguyod ang wastong pamamaraan sa pagbabangko. Salamat sa inyong pagdalo. Kailangan natin kumilos para sa susunod na hakbang natin sa anti-hacking campaign.
mahalaga na mabilis tayong kumilos. So ano nga ba naisip natin sa pakikipagtulungan sa KBP? May mga nais ba tayo patupad para sa pakikipagtulungan sa kanila? Tama ka. Siguro magpapatupad tayo ng malawakang information drive. Kasama na ang mga materyales pang edukasyon na ipapalabas sa television. Kailangan din natin ng social media attention. Maraming Pilipino ang gumagamit ng social media. Kaya dapat meron tayong post at video na magbibigay kaalaman sa cybersecurity. Para sa akin naman, maaari din tayo makipag-partner sa mga local government units para mas madali natin maabot yung mga tao dahil sila may mas madaling access dun sa mga tao sa barangay. Kinakailangan din natin mag-conduct ng seminars at workshop. Mahalaga na hindi lang online ang ating kumpanya, kundi pati na rin sa komunidad. Maganda ang inyong suggestion. Target natin makabuo ng task force para sa plataforma ng bawat kumpanya, gaya ng media, social media, at crowd seminars. Ako naman ang aatupag sa social media strategy. Maghahanda ako ng bagong content na pang-engage sa ating audience. Ganda yan. Ako naman ang bahala sa mga makipagnayan sa LGU para may mga suporta tayo galing sa lokal na pamahalaan. Handa akong manguna sa mga seminars at workshop. Maghanap ako ng mga eksperto para sa lectures and trainings. Salamat sa inyong lahat. Kung magkakaisa tayo, sigurado magiging matagumpay ang ating nangyayari natin. Yes, sir. Salamat, Sir. Sa tulong ng kanilang kampanya at pakikipagnegosasyon sa iba't ibang sektor, maaaring maiwasan ang ganitong mga cybercrimes. Kabilang na dito ang nangyari kay Tan. Kasama sa kampanya ang iba't ibang mga kasosyo. Sila ay nagtitipon-tipon upang pag-usapan at paigtingin ang cybersecurity. Ito ay proteksyon laban sa mga cyber attacks. Dagdag pa dito ang pagpaalala sa mga otoridad na mag-ingat sa pang-araw-araw ng paggamit ng teknolohiya, lalo na sa pagtransak sa mga bangko. Ang pagtiyak ng isang ligtas na paggamit ng teknolohiya ay nangangailangan ng mga masususing paraan. Ang pagsasanay na para sa mga nagpapatupad ng batas at mga seminar naman para sa kaalaman ng mamamayang Pilipino. Ito ay mahalagang hakbang upang maprotektahan laban sa cybercrimes. Ika nga nila, ligtas ang may alam. Nakikipagtulungan na kami sa Bankers Association of the Philippines upang mapahusay ang kakayahan ng aming mga cybercrime enforcers. Titiyakin namin na epektibo nilang malabanan ang mga ganitong estilo ng krimen. Napakahalaga ng seminar na to. Ngayon ko lang nalaman na madali lang palang makuha yung informasyon ko online. Kaya dapat nagpapalit ako ng password madalas para laging ligtas ang aking mga accounts. Ang dami ko talaga natutunan mula sa pagprotekta ng aking personal na impormasyon. Sa dami ng transaksyon ko online, mas kailangan ko talaga mag-ingat. Ang seminar na to ay malaking tulong. Ngayon, alam ko na kung saan ko i-report ang kanakanilalang
aktibidad sa aking bank account. Ngayon, alam ko na ang aking gagawin. Salamat sa BAP sa ganitong organisa ng seminar. Dati, hindi ko alam ang phishing scam. Ngayon, alam ko na at paano to maiwasan. Hindi ko akalain na ganito pala kalawang ang problema sa cybercrime. Mahalaga na maging mapangunawa at mapanuri ang mga tao sa kanilang online activities upang hindi sila mapahamak. Ito ay makatulong sa ating lahat upang masugpo ang mga ganitong masasamang mga gawain. Sa mga seminar na ito, mas napapalawak ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa cybersecurity. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan upang manatiling ligtas ang paggamit ng teknolohiya. Ang pagtutulungan ng BAP, mga opisyal ng gobyerno at ng mga mamamayan ay susi sa pagbuo ng isang ligtas sa paggamit ng teknolohiya. Ito ay upang labanan na rin at mabawasan ang paglaganap ng mga cybercriminals sa bansa. Para kay Colonel Rondatan, ang kanyang paglalakbay patungo sa ustisya ay nagpapatuloy. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing aral at paalala sa mga dalang panganib ng paggamit ng teknolohiya. Pagsisikap at pag-iingat upang maprotektahan ang pang-araw-araw nating buhay kasama ang teknolohiya. O bang representative? Representative sa ano? Ha? Representative. Ikaw yung mga upo dyan. Nene. Action! Okay naman siya, okay naman siya. Eh, humarang naman si impostor.
Di tayo. Ano? Okay na, okay. Hello, hello. Ano daw kami ng Liston? Ngayon na. Rolling. Like ka kapag ready ka na. Dapat yan sa pinto palabas yung mic. Rolling. Okay, tayo na tayo. Rolling. Sige, magtulungan na kami sa Okay lang. Action. Seminar na to, Rolling. ang seminar na to ay nakakatulong. Kaya alam mo na kung saan ako. Kung saan ko Rolling. ang seminar na to, hindi ko lang nakakatulong. Kaya alam mo na kung saan ako. Rolling. Ang aming anti-hacking campaign ay naglalayong bigyan ng publiko ng sapat na impormasyon tungkol sa cybersecurity at tatagili. Ano ba yan? Okay lang ito. Ang ating anti Relax lang. Kung tuloy-tuloy na lakaan na ba? Rest ka lang. 2 seconds. Rest ka lang. 2 seconds. Okay lang ito. 2 seconds siya. Silent lang 2 seconds. Oh, tapos lang. Galaw lang, galaw.